Iniimbestigahan po ng pulisya sa Olongapo City ang pagkamatay ng magpinsang 4 na taong gulang na lalaki na nakulong sa isang abandonadong kotse. At mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, palaisipan pa rin kung paano nakulong sa loob ng kotse sa Olongapo City ang magpinsang kapwa 4 na taong gulang na lalaki na kanilang ikinasawi. Bagaman walang nakikitang foul play, hindi pa rin itinuturing sarado ang kaso. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, April 8, nakuna ng CCTV ang 2 batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na walang sino mang lumapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na nakitang walang malay ang 2 bata na magpinsan at parehong 4 na taong gulang. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar na pinangyarihan. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila at binabantayan ng nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima. Umalis daw ang 2 nang hindi nagpaalam. Pinagbilinan naman na mga mas nakakatandang pinsan at kapatid. Kaya lang po, itong 2 bata ay nawaglit, kumbaga hindi nagpaalam doon sa pinagbilinan. Yan, hinanap sila nung hindi lang talaga sila nakita. Batay sa investigasyon, dead on arrival ang isa sa mga bata habang ang isa pa ay binawian ng buhay sa ospital. Pinaniniwala ang suffocation ng sanhi ng pagkamatay ng 2. Sa ngayon po, wala. Ayaw kong sabihin na tapos na. Dahil siyempre mga ganitong bagay, lalo na kawawa naman yung pamilya. Pag nakumpleto na namin at natapos na yung pag-iimbestiga namin, siguro po doon naman na kami mapagsabing case closed na. Nakaburol sa Barangay Barreto ang isa sa 2 bata. Ang isa pang biktima, nakaburol sa Barangay Mangan Vaca sa Subic, Zambales. Tulungan po sana kami sa mga gastusin namin sa papalibing, katulad po dyan sa kabaong. Sa mga po nagsasalita ng di magaganda sa amin, sana intindihin na lang po kami kasi nagdadalamhati din po kami. Ayon sa pulisya, handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ang kotse sa hiling na rin ng mga magulang ng isa sa mga nasawing bata. Sinabi rin ng may-ari ng kotse na halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya ay nakalak ito. Kaya nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Pagka alam talaga nila ay nakasara po yan. Kaya nga po, 3 taon na yan naka-junk dyan eh. Nakasara yan at hindi nila alam kung bakit na bukas yung driver seat. According po doon sa mga tao doon, madalas po may naglalaro ng mga bata dyan na mas malalaki pa doon sa mga 2 nasawi. Pribadong lote ang pinagparadahan umano ng sasakyan at natenga roon dahil sa usapin sa pagmamay-ari ng kotse. Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang mabigyang linaw nga yung nasa likod ng insidente at mabigyang linaw ang sinapit ng 2 bata. At yan ang latest mula rito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Pia. Jamie, mas maghihigpit ba ang mga otoridad sa pagbabantay pati na rin doon sa bakanteng lote? Dahil nakita natin doon sa kuha ng CCTV, may isa pang kotse, no? Pero hindi kasi malinaw kung abandonadong kotse din ba yun o nakaparada lang yun doon sa mga sandaling yun. Ano yung mga ginagawa nilang hakbang para matiyak na hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente? Pia, sa panayam natin nga sa hepe ng Olongapo City Police Station, Station 6, sinabi niya sa atin na agaran na niyang ipinag-uutos ang pagsasaalis ng 2 abandoned car dito nga sa private lot. Nakausap na rin daw nila yung may-ari ng mga sasakyan nito, maging yung may-ari ng private lot para sa mabilis na pag-aalis ng 2 sasakyan dito. At ipinag-utos na rin at nakipag-usap na rin siya sa barangay chairman dito nga sa Olongapo na kung saan nakakasakop nga itong nangyaring insidente na magbantay at tignan yung mga batang naglalaro para hindi na maulit yung ganitong insidente, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.